Good morning po sa lahat. Magandang umaga, mainit ulit, no? Mainit, malamig. Ganyan na yata talaga weather ngayon. So, sabi, nasa tag-ulan na raw tayo. Pero, ramdam pa rin natin yung yung sobrang init. At iba to sa mga nagdaang taon eh. But praise God, kahit sobrang init at alam ko po na hindi komportable po ang inyong kalagayan ngayon, pero salamat, no? Mas pinili mo pa rin na magtungo sa bahay panambahan kesa po doon lang sa bahay mag-online church. Alam niyo po, lagi ko sinasabi, ang online church natin hindi para po sa inyo. Para po ito sa mga malalayong lugar na kailangan maabot ng salita ng Diyos. Kasi kung tayo po ay nandyan lang naman, no? Wala po tayong may dadahilan sa Lord dahil binigyan niya naman tayo ng buhay, kalakasan. No, it's a matter of priority. Hindi ako naniniwala sa taong busy. Di ba? Maaaring hindi talaga si Lord ang priority mo. Ganun lang naman kasimple din kasi yon. No? Kasi lahat naman tayo rito, tulad naman din nila, ay may mga pinaggagawa sa buhay. Tama? Pero pag sinabi nating pananambahan, alam niyo po kanina, nagpatungo pa lang kami rito, sabi ko sa asawa kay Pastora, tingnan mo sila, yung isang relihiyon doon, papaliko. Sa pasabi ko, grabe sila, grabe, ang aga-aga. Pauwi na sila, pauwi na sila, papunta pa lang kami sa church. Anong oras tayo pumunta dito? Wala pang 7:10. Bumibiyahe na kami, pero sila pauwi na, ang daming lumalabas. No? May mga naglalakad sa kalsada, may mga nakasasakyan. Sabi ko, Pastor, tingnan mo sila, no? Ganon sila ka-dedicated sa kanilang pinaniniwalaan. No? Ang mahirap kasi yung alam mong tama ka pero tinitaken for granted mo yung iyong paniniwala. No? Kaya dapat mas lalo natin pahalagahan po yung faith po natin sa Panginoon. Kasi yan po yung sinasabi nating tunay at buhay. Amin po ba doon? No? At sabi mo sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. Okay. Punta po tayo sa mensahe ni Lord po ngayon. Nasa James pa rin po tayo, James chapter 2. Okay, sa unang part po ng James chapter 2, it talks about favoritism. So sa mga mananampalataya na merong favorite, may say favorite, kapag may mapapakinabangan ka sa tao, grabe kung i-cater mo, kung samahan mo. Pero kapag alam mo wala kang mapapala, hindi mo pinapansin. So, yun yung unang part So, last time, di ba po, isa sa tinatch po natin, yung compassion po sa mga tao. Ano man ang kanilang kalagayan at status sa buhay, ay mahalaga pa rin sila sa Panginoon. Amen? At kung mahalaga sila sa Panginoon, dapat ganoon din sila kahalaga para po sa atin. At yung last segment po, sa Book of James, no? Sa chapter 2, from verse 14 to 26, makikita natin dito si James, no? He argues strongly that real faith must be shown. Otherwise, it is not real. Sa last part po ng James chapter 2, nagkaroon dito ng conversation, ng argument kay James at sa mga mananampalataya na nagsasabi na okay lang na maging buhay mo. Ang importante, naniniwala naman tayo. So, yun ang argument ni James po dito. Kaya nga ang pinaka sinasabi dito ni James ay you have to show your faith kung talagang ito ay real. Why? Because is there such thing as fake faith or dead faith? Yes, diniscuss po dyan about yung dead faith. Na po pwede pala yun na ikaw ay nagpo-profess, nakiklaim na ikaw ay Kristiyano, pero ang totoo, yung faith mo ay hindi talaga totoo. Fake or dead. So, our topic for today is entitled Walking Dead. Okay? Baka mamaya, marami tayong ginagawa, pero yung faith pala natin, hindi pala to authentic, hindi pala siya legitimate. Okay? No? At ang heart po nito, yung faith without works is dead. So, James is talking about profitability of your faith. Ibig sabihin yung kahalagahan, kapakinabangan ng iyong pananampalataya. Kaya nga sa verse 14 pa lang nakalagay, what good is it?
Ito po ay tinatawag na practical faith po ito. No, what good is it? Ano po kaya ang profit? Ano kaya ang kapakinabangan ng pananampalataya mo? So, basahin po natin in James chapter 2, beginning in verse 14. Ay, hirap. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show in your actions? Sabi ito can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye and have a good day, stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing, what good does that do? You see, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Now, someone may argue, some people have faith and others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. Verse 19, you say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. How foolish! Cannot you see that faith without good deeds is useless? Verse 26, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Now, ang issue po dito ay practical faith. Hindi po ito saving faith. Kaya kung mapapansin po ninyo sa Book of James, walang pinanggit dyan na crucifixion. No? Ang ibig sabihin po dito ni James, yung practical na faith, yung personal faith. Kaya nga, what good is it? Ibig sabihin, ano ba kapakinabangan ng pananampalataya mo? Paano mo masasabi yung faith na meron ka sa Panginoon ay tunay or what? Totoo. So, dito po diniscuss po ni James yung practical na ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya. So, ang issue po nito is not faith plus works, hindi po yon, kundi faith that works. Okay? No, the issue is not faith plus works, but rather faith that works. Yung faith na gumagana. Okay? Yung faith na active. Hindi siya passive, no? Ang tunay na pananampalataya ay hindi pilit. Amen po ba doon? Hindi yan pilit na gumawa ng mga magagandang bagay. Nagiging natural lang sa kanya yan. Amen. No? Kapag ang faith mo ay tunay, hindi magiging mahirap sa iyo na i-priority si Lord Kapag ang faith mo ay tunay, hindi magiging mahirap sa iyo na mag-serve, na mag-worship kay Lord. Hindi magiging mahirap sa iyo yan. No, kapag ang faith mo ay tunay, legit talaga, hindi magiging mahirap din sa iyo na ibigay mo ang iyong sarili para sa kapakinabangan ng iba. Para tulungan naman yung iba. So practical faith po ito. Are you getting this? No? Because faith is never without works. Kailangan ang pananampalataya ay nagpuproduce talaga ng magagandang bagay, ng magagandang gawa. Amen po ba doon? No? Ibig sabihin, you don't show good works to confirm your faith, but your faith confirms your good works. No? Yung faith mo, makukonfirm yan by good works. Meaning, you don't bear good fruit to prove that you are a good tree, but because you are a good tree, your fruit confirms it. Okay? Makikita mo naman talaga sa puno kung ano yung bunga. Okay? Kung ang talagang pananampalataya, hindi yan sinasabi na Christian ako. Hindi. Nakikita talaga yan. Napapatunayan yan. Kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-isip, kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay, ano pamumuhay mo, nahahalata yan. Nakukonfirms po yan ng iyong good works, yung totoo, ang iyong pananampalataya. Are we getting this? No. Now, meron pong tatlong klase po ng pananampalataya po dito na tatalakayin po tayo. Na sinabi po ni James, na mababasa po natin dyan. Una po dyan, yung tinatawag po na dead faith. Sabihin po natin dead faith. Ano yung dead faith? Ito yung words without works. Pag sinabing dead faith, ito yung words without works. James chapter 2 verse 14. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show it by your actions, no? Can the kind of faith save anyone?
So basically, James is saying na maraming mga tao, sinasabi nila na meron silang pananampalataya sa Diyos, naniniwala sila sa Diyos, pero kapag nakita mo ang kanilang buhay, yung lifestyle nila, malayong malayo sa kiniklaim nila. Malayong malayo sa pinaniniwalaan nila. Malayong malayo sa sinasabi nila. Ibig sabihin, yung kanilang sinasabi ay hindi nagmamatch sa kanilang ginagawa. Amen po ba doon? That is dead faith, words without works. Now, sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 7, verse 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Ibig sabihin, si Jesus Christ at si James, same lang sila na tinutukoy dito. Ang totoo at tunay na pananampalataya ay hindi natatapos sa pagsasalita. Hindi mo makikita sa pananalita lang. Makikita mo yan sa pamumuhay. No, napaka-imposible sa isang tao na tunay ang kanyang pananampalataya, pero wala ka naman nakikita ang magandang bunga sa kanya. Are you getting this? No, pwedeng sabihin natin na for example, si Ramir. Okay, si Kuya Ramir, sabihin niya, alam niyo ba akong pinaka-malupit na dancer sa Valenzuela? Okay? Pwede niya naman sabihin yon. Tama, mali. No? Pwede niyang i-claim na dancer siya. Okay lang yun, magsabi siya ng dancer siya. Kaya lang, pag pinagsayaw na natin siya, sample daw. Mahalata mo eh. Kapag gumalaw na siya, nag-moves na siya, masasabi mo na, hindi totoo na dancer ka. In fact, singer ka. What do I mean? Everyone can say, can claim. Diba? Na sila ay Kristiyano, naniniwala sa Diyos, pero the way silang mamuhay, makikita yan ng marami, ng mga tao sa paligid mo na, malayo. Malayo eh. Hindi talaga. Amen? Kaya nga, minsan, nakakatisuran pa nga yung mga Kristiyano eh. Kasi, iba yung kanilang pinoprofess at sa kanilang lifestyle. Are you getting this? Sabi nga, talk is cheap. Actions speak. Madali kasi magsabi. Tama? Madali yon. Iba nga, nakarami. Nung mga pinatanggap ka ng gospel, nagsalita ka rin naman. Pero sa Bible kasi, ang faith, hindi lang sa bibig. Sa puso yan, nakaangkla sa puso natin. Are you getting this? Anya ba tayo? So dapat maintindihan natin na dapat ang pananampalataya ay napapatunayan. Nahalata. Visible. Nakikita. Tama? Ang puno, madali mo malaman sa kanyang bunga. Madali. Ang Kristiyano, malalaman mo kagad kung totoo talaga yung kanyang pananampalataya sa kanyang bunga. Amen. Ang masamang punong kahoy ay hindi pwedeng magbunga ng mabuting bunga. At ang mabuting punong kahoy ay hindi pwedeng makapamunga ng masamang bunga. Amen? Makikilala mo ang puno, sabi ni Jesus, sa kanyang bunga. Amen po ba doon? No, real faith is more than just the words you say. No, hindi lang ito basta salita na sinasabi. No, hindi lang siya emotion na nararamdaman. Kaya nga dito, diniscuss ni James yung practical na pananampalataya na hallelujah ka ng hallelujah, praise the Lord ng praise the Lord. Pero yung kapatid mo sa Panginoon ay nakita mo yung pangangailangan, pero wala ka namang ginawa. Kaya sabi po ni James dito, ang pananampalataya, hindi lang yan yung sinasabi. Ang pananampalataya, hindi lang yan yung nararamdaman.
Amen? Sabi po sa verse 15, suppose you see a brother or sister who has no food or clothing. Napansin mo, yung kapatid mo sa Panginoon, or ka-life group mo, no? Hindi maayos ang kanyang damit. Paulit-ulit. Di ba? Laging gutom. Nagagalit ka, bakit inuubos yung pagkain sa life group? Eh yun pala, talaga palang walang laman yung tiyan, nagtitiis. So gutom na gutom. And then, ang sinabi mo lang, goodbye, and have a good day, stay warm, and eat well, but you don't give that person any food or clothing, what good does that do? Ano silbi nun? Ano ang kagandahan doon? Yung sinabi mo na, nakita mo may pangangailangan, tapos pumunta ka, alam mo, huwag kang mag-alala. Mabuti ang Diyos. Ipagpe-pray kita. In fact, hindi niya kailangan ng prayer, ang kailangan niya pagkain. Hallelujah. Hindi niya kailangan ng sympathy, ang kailangan niya assistance. Kasi nagugutom siya. Kung bakit sa akin ito pinakita ni Lord, kasi ako yung magiging solusyon. Nag-worship tayo, nagkakantahan tayo rito kanina. No, nagbabatian tayo. Tapos nakita mo, yung kapatid mo sa Panginoon, abay, sira na yung sapatos. Di ba? Nakita mo, mas nag-worship pa yung sapatos kaysa kanya, mas kumakanta yung sapatos. Tapos alam mo naman, dami mo naman sapatos sa bahay. Tama? Ano ba naman yung bigay mo yung isa? Ang dami mong damit. Alam mo naman yung bigay mo yung iba. Amin pa ba doon? Alam mo naman, sobra-sobra naman, may mga ipong kayo, iba nagugutom. Ano ba naman yung bumili ka ng 1 kilong bigas, sa susunod na pagkikita ninyo sa live group, maibigay. Amen? No? Andiyan ba tayo? No, kumbaga, kaya pala pagod na pagod, wala palang pamasahe, naglakad lang. Eh, yung mga ka-life group naman, may mga kakayanan naman, kahit magbigay ng pamasahe. Amen po ba doon? Kaya sobrang init. So, may mga pagkakataon na di man nila kailangan ng encouragement, kailangan talaga nila yung tulong. Amen? Amen? No, hindi naman nila kailangan na ipag-pray mo sila. Okay yung ipag-pray mo sila, pero huwag kang mataas sa prayer. Tapos pinauwi mo. Kaya nga siya lumapit sa iyo. Diba? Maaaring nilid siya ni Lord para tulungan mo. Puspos ka palagi. Pero ano ba pakinabang namin sa totoong pananampalataya mo? Ngayong wala ka rin naman palang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Are you with us? No, diyan ba tayo? No? So, kung may nakita ka na naghihikahos, no, at kaya mo namang i-bless mo, wag mo lang ipag-pray. Amen? Kung nakita mo yung kapatiran mo, yung kapitbahay mo na walang damit, marami kang damit, wag mo lang sharean ng gospel. Puro for SL binibigay mo Bigyan mo naman ng damit. Amen? Magbigay ka naman kung meron naman talaga. Are you with me? No? So, kapag inaabot mo yung pangangailangan ng iba, practically speaking, mas madali mo silang maabot Mas madali mo silang mawiwin. Diba, pagkakataon mo yun para ma-share sa kanila yung gospel Bago mo maabot yung spirit nila, yung stomach muna. Amen. Andiyan ba tayo? So, dito sinasabi ni James na, sinasabi mo may faith ka, pero yung buhay mo naman, hindi naman nagiging pagpapala sa iba. Wala namang kapakinabangan dyan sa buhay mo. Sa'yo lang yung blessing, ikaw lang ang meron. So, hindi ganon. Ang totoong pananampalataya, natural sa Kanya. Amen? Na gumawa ng mabuti sa iba. So, yun po yun Ibig sabihin, hindi lang dapat tayo maka-Diyos, kundi dapat makatao din. Amen? Hindi kasi pwede na maka-Diyos tayo, kaya lang, hindi naman tayo makatao. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kaya po sa susunod na linggo, meron na po tayong feeding program. No, yung mga nagugutom ay pakakainin po natin. Kaya lang, siyempre,
Galing sa ibang kamay yun eh. Tama? Ang nais ko sana, mula rin sa kamay natin, eh may iba pang lugar na maabot, mapakain. Amen? Kasi si Lord, di ba sa talent, yung binigyan siya ng isa, tumutubo eh. Dapat magtumubo. Kung binigyan tayo, may nag-open, eh di magtulong-tulong pa tayo dahil pinakita na ni Lord na may mga pangangailangan, hindi yung puspos yung mga taga-blessed life. Anong pakialam ng mga tao sa paligid? Pero pag nakita nila na nagpapakain tayo, sabi nila, bakit po kayo nagpapakain? Hindi nyo naman kami kaano-ano. Napakabuti po ng Panginoon. Tama, napapatunayan na. Grabe, yung Diyos nila, alam naman natin wala tayong maibibigay, maibabalik, pero bakit nila ito ginagawa? Kasi totoo yung kanilang pananampalataya. Amen? Kaya magtulungan po tayo na marami pa po tayong maabot na lugar sa feeding program po natin o sa ministry po natin sa pagpapakain. Na ano po, na hindi lang tayo basta nandito sa loob ng lugar na to. Are you with me? Nagiging blessing din tayo sa community. Are you with me? Kaya nga po kami, sabi ko po kay Pastora, hanggat maaga, kumukontak po talaga ako. Ng ano po, ng mga tao na pwedeng mag-sponsor sa December sa mga bata, na iipunin sa covered court, magkakaroon ng party sila, mamimigay ng mga regalo. Kasi hindi naman, pagdating, alam mo yung maging kasiyahan tayo ng mga ganong tao, na hindi naman lahat ng mga magulang afford na gawin nyo sa kanilang mga anak. At least mayroong blessed life, may simbahan, may mga mananampalataya na kaya mag-sacrifice para sa kapakinabangan naman ng iba. Amin po ba doon? Andiyan ba tayo? Parang ayaw niyo po palagi Parang, okay lang ba sa inyo yan? No? Na marami po tayo. Ngayong taong ito, mahirap yung lagi tayong puspos sa loob, tapos paglabas, walang power. Dapat, pag nagkakatipon-tipon tayo, iniisip natin, hindi yung kakainin sa cell group, kung paano tayo magiging blessing sa community. Amen po ba doon? No? Tingnan ng life group, sino ba yung nangangailangan sa life group natin? O si walang-wala talaga si sister ganito. Sige, okay lang bang tagsasampu tayo, bilhin natin siyang 1 kilong bigas o 20 pesos na kahit taga 2 kilo. Hindi naman siguro masama po yun. Amen? No, sa isang buwan, ang life group ninyo, no? Magtabi lang ng piso isang araw. Sa isang buwan, 30 pesos din po yun. Pag pinagsama-sama niyo po yun, yung nangangailangan sa life group ninyo, mapagpapala. Alam niyo ba yung piso lang isang Pag pinagsama-sama yan, ilang kilong bigas po yan ang mabibili. Merong tiyan, merong pamilya na mapapakain. Amen po ba doon? Kaya kasi minsan nagagalit yung asawa, wala naman kasing pakinabang yung asawa, pagpunta sa cell group, ubus na yung pamasahe, gutom pa sila. Kaya nga, ngayong taon, baguhin na natin yung sistema na dapat yung pagtitipon natin may impact. Yung buhay mo, kahit ikaw lang, nagiging blessing ka sa community. Are you with me? Andiyan ba tayo? No? Kapag ka nagluto ka, dagdagan mo ng konti sa kapitbahay. Blessing, madali mo silang maaabot. Madali mo silang maaabot. So, minsan may mga tao, talagang hindi naman kailangan yung encouragement, ang kailangan talaga yung assistance. Amen? Amen. Kung talagang wala, alam mo, pag talagang wala, huwag ka rin mahiya magsabi ng wala talaga ako ngayon, sister diba? Alam mo naman, manghiram ka pa para may pahiram. Pag wala, wala talaga. Pero pag meron, tumulong. Amen po ba doon? Amen? Andiyan po tayo? Kaya nga, dapat kung maka-Diyos tayo, makatao rin tayo. Amen po ba doon? No? Sa tagal na natin na nagtitipon-tipon, kailangan may impact na yung ano po natin, yung pananampalataya natin, malakas na apoy. Tapos walang naabot na community. Ibahin na po natin yan. Mula po ngayon, tatargetin po natin yung mga pangangailangan ng mga tao. Yung need, hindi po yung want. Yung need ang kailangang maabot. At hindi lang yun, pagdating sa pag-abot ng need, hindi lang naman ito yung bigay ka ng bigay. Turuan mo rin siya na maabot niya yung pangangailangan niya. Amen po ba doon? Diba? Huwag mo lang siyang bigyan daw ng isda. Turuan mo lang siya maminlit. Amen. Pangangailangan din yan maitutulong din naman yun Tama po ba doon? Are you with me? No, yung walang-wala ka. Hindi, sige sister, pwede kitang ipasok muna doon, part-time. Tama po ba doon? Hanggang magkaroon ka ng trabaho. Practical faith po yun. Practical. Real faith is practical. Amen. No? Na ito po yung time na pinapractice na po natin yung ating pong mga naririnig, pinaniniwalaan. Yan na po yun. Why? Because a real believer will care about other believers. Ang totoong mananampalataya, may malasakit yan sa iba.
May malasakit po yan. Totoo po. Dapat sa life group, wala talaga nagugutom. Kasi tama yung mga tao dyan na nagsasama-sama. Wala po. Maaaring hindi lang talaga ganon. No? Ka-open ang life group. No? Kaya nga, wag gawing social group. Gawing ministry ang life group. No? When you say ministry, it's about touching the lives of people. Amen. Natutulungan, nagiging kaagapay, kadamay, ang samahan. Hindi lang sa prayer, hindi lang sa word, maging sa mga pangangailangan. Kaya nga kapag gusto mo talagang maging open yung heart mo, basahin mo yung Book of Acts. Sa chapter 2 pa lang, biruin mo naman, ang iniisip nila, hindi natin to kayamanan. Binigay sa atin to ni Lord para maging blessing. Nagbibenta sila ng kanila ari-arian kasi yun ay para sa lahat. At ang Diyos po, pag nakita ng Lord na gano'n mo ginagamit yung blessing, yun naman talaga ang plan. Ano ba talaga ang plan ni Lord sa blessing? Ang goal talaga ni Lord sa blessing, yung plan niya talaga, i-bless ka para maging blessing ka. Yun naman talaga Amen po ba doon? No, kaya pag nagbasa ka ng Book of Acts, wala nagdarahop. Sabi, wala nagdarahop. Sa Tagalog na nagdarahop, wala naghihirap sa kanila. Kasi yung meron, tumutulong. Amen. Hindi niya inaari na ako lang meron. Tama po ba doon? Tinutulungan niya yung iba. So, yung pangangailangan, natutugunan. Are you with me? No? Kaya ang totoong pananampalataya, ang totoong Kristiyano, may pakialam yan sa iba. May pakialam. Hindi po yan selfish, selfless nga po yan Amen? Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 17. Okay, tingnan niyo po If someone has enough money to live, ayan, tayo po kinakausap dito. No, if someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Tingnan niyo nga Binless ka ni Lord. Si Lord niya nakita niyo po, hindi lang siya puro teaching, preaching, nagpapakain ng Panginoon, nagpapagaling. Yung pangangailangan ng tao, inaabot ng Diyos. Nung lumakad po ang Panginoong Jesus dito sa mundong ito, hindi lang siya magaling magturo, no? Kung di yung pangangailangan. Nagugutom, pinapakain. May sakit, nagagaling. Bakit? Yun ang puso ng Diyos Yun ang puso ng Diyos. Paano masasabi na ang Diyos ay nasa kanya yung pag-ibig ng Diyos, wala namang pakinabang ang kanyang buhay para sa iba? What good is it? Sabi nga doon, yung faith niya, ano nangyari sa faith niya kung para sa kanya lang? Amin po ba doon? Di ba? Tama po ba doon? Parang datang ganito Pastor, alam ko na lahat ng sinasabi mo nabasa ko na oo nga, maaaring tama ka. Marami ka nang alam. Kaya naman siguro kinakausap ka na ng Panginoon na, total, pamilyar ka na sa mga tinuturo ni Pastor. Tama ba, nak? Oo po, alam ko na po yan. Bakit hindi ka humanap ng iba na matuturuan mo na mag-grow at ipasa mo yung kaalaman mo? Nakukuha po natin to? Kasi ang totoong pananampalataya, hindi lang yan sinasabi, hindi lang yan nararamdaman, kundi nakikita po yan sa ating mga gawa. Amen? Kaya kung ikaw binibless ka ng Panginoon, sabi dyan, nakita mo isang tao na nangangailangan, live well, and sees your brother or sister in need, pero wala kang pakialam sa kanya. Sabi doon, paano mo sinasabi na sa iyo ang Diyos? Hindi ganyan ang Diyos. Kasi ang Diyos, very compassionate. Compassionate. Amen? Amen po ba dito? Alam niyo, ito pong James na ito, napaka-practical nito. Talagang pinapractice mo na dito yung pananampalataya mo No, hindi siya positional. Kasi si Paul, sinabi na ni Paul lahat You are justified, you are anointed, you are saved, you are forgiven. Tapos na lahat And then what's next? Amen po ba doon? Din i-practice. Yung pagiging ligtas, yung pagiging justified, yung pagiging forgiven, yung pagiging blessed, yung pagiging favored. I-practice. Amen po ba doon? Amen? No? So, sabi po rito sa 1 John chapter 3, verse 14 to 15, eto pa, hindi pa dyan natapos yan. Yung previous verses na nakalagay, if we love our brothers and sisters who are believers, alam niyo po, iba kasi ang trato ni Lord sa mga mananampalataya No? If we love
if we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from death to life. Ala, kino-confirm niya rin pala yung conversion mo sa Lord, kung totoo talaga. Sabi niya, it proves that we have passed from death to life, na ikaw ay nasa buhay na, wala ka na sa kamatayan. But a person who has no love is still dead. Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal within them. Ano na to? Kumbaga, ebidensya na to. Yung nangyayari sa buhay mo, yung pamumuhay mo, ebidensya po yan. Na ano? Na meron kang tunay at totoong conversion sa Lord. Na mula sa kamatayan, no, napunta ka na sa buhay, mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Ano makikita mong manifestation dyan? Expression, love sa mga tao. Kasi, nung wala ka sa Panginoon, ang lagi mong iniisip, bakit ko bibigay ito? Pinapagurang ko ito eh. Kung merong mang karapat dapat mag-enjoy ng lahat ng pinagpagurang ko, ako, ba't ko magbibigay dyan? Contribution daw? Pinagpagurang ko ito eh. Amen? Pero nung nakakilala ka, yung tunay na na-born again ka, no? Nakita mo yung blessing. Lord, bigyan mo naman, gusto ko pong magkaroon ng purpose itong blessing na to. Na wag lang huminto sa kamay ko, kundi marami din mga tao ang makinabang. Yung buhay ko, Lord, hindi lang para sa akin, kundi para din po sa iba. Amen po ba doon? No, yung love pala, yung love, ebidensya na ikaw ay meron ng tunay na buhay. Ang totoong faith ay higit pa sa nararamdaman. Real faith confirms what you show. Pinapatunayan, ipinapakita yan ng mabuting gawa. And verse 2, sabi na, verse 17, nakalagay, you see, faith by itself is not enough. It's not enough. Bakit ang conversation kasi dito, ang arguments dito, yung nagkiklaim na sila'y Kristiyano, iba yung faith alone sa salvation, saving faith po ito. Ito, practical and personal faith. Ito yung sinasabi na, sige, patunayan na talaga natin na totoo yan. Amen, na wag mo lang siyang masabi, wag mo lang siyang maramdaman. Makikita naman talaga. Amen po ba doon? Sabi niyo, you see, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. No? Ano ang kahalagahan, kapakinabangan ng isang pananampalataya na wala ka namang makitang bunga? Amen po ba doon? No? Kung walang maipakita yung puno ng bunga, ano kapakinabangan ng puno na walang maipakita, na walang maiproduce na bunga? Ano kapakinabangan ng pag-attend natin sa church? Pag-gather natin, kung wala namang nakikitang bunga. Amen? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kaya nga ngayon, tinuturuan ka ng Lord na sino yung tao na dadalangin mo sa akin na gusto mong tulungan? Na gusto mong tulungan. No? Na wag mo lang siyang ipag-pray, tulungan mo siya. Abutin mo yung kanyang pangangailangan. Kasi ang faith, pinatutunayan at pinapakita. Amen? No? Na ipag-pray mo kay Lord, na ilid ka niya sa mga tao na kailangan talaga ng tulong. So, yung pangalawang faith naman, ano po yung unang faith? Dead faith. Ito yung words without works. Puro satsat, puro daldal, no? Puro salita. Wala namang mapakinabangan. Amen? Wala namang bunga. Wala ka namang makitang ebidensya. Pangalawa, yung tinakil diyan, diniscuss diyan ni James, yung tinatawag na demonic faith. Ano yung demonic faith? Yung recognition without repentance. O mababasa mo dyan man di ba? Yung demonyo daw naniniwala eh. No? Naniniwala demonyo.
Kaya kung parehas lang kayo naniniwala, sabi ng demonyo, parehas pala tayo. Demonic faith. Magkaiba kasi yung head faith sa heart faith. Amen. Real faith is more than an idea to debate. Amen po ba doon? No? Sa iba kasi ang faith ay intellectual game, no? Mental challenge, doktrina na dapat pagdebatihan, no? Isang idea na dapat i-discuss, katotohanan na dapat pag-usap-usapan lang. Ang sabi dito, no? In other words, na yung faith na yon ay parang kaalaman lang na sinasabi natin dito, pinagtatalunan natin dito kung sino ba tama. Ano naman ngayon kung ako tama, ikaw ang tama? Ano ka pakinabang ngayon sa mga tao sa paligid mo? Amen po ba doon? No? Ito yung mga tao na gustong-gusto magdebate, magsabi ng kanyang opinion. Ay, ano ngayon kung ikaw yung, ano ba labanan dyan? Kung ikaw ang tao at ako tama, paramihan ba malang palakpak ito? Yun lang bang kapakinab-premyo niyan? Na, ay, tama ako, palakpak. Ay, tama ka, palakpak. Yun lang ba yun? Ano pakinabangan sa inyo sa iba? Ano kapakinabangan ng spiritual growth kung para sa iyo lang? Ano pakinabangan sa lahat na nalalaman mo kung para sa iyo lang? Yun po yan eh. Amin po ba doon? No? Yung faith na to is just a conversation para sa kanila. Conversation lang po. They love to talk. Gusto nilang mag-discuss ng Bible. Mas gusto nilang i-discuss ang Bible kaysa gawin. Litin ko may mga tao na mas gusto nilang i-discuss ang Bible kaysa lakaran at ipamuhay yung Bible. They love to talk. No? Hindi po pwede po kapatid na marami po tayong alam sa Diyos, pero ang buhay po natin ay hindi nababago. Amen? Kaya sabi sa verse 18, now someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. Ibig sabihin kasi, sabi ng isa, ay ako may pananampalataya. Daldal, diba? Ay ako, may faith ako. Alam ko yan, kilala ko si God, ganito, ganyan. Pero wala namang siyang gawa. Yung isa naman, ito talaga boastful to eh. Hindi ko na, alam mo, wala akong pakialam dyan. Kung ano paniniwala, mahalaga, gumagawa tayo ng mabuti. Pangit naman yun, ipapahamak ka na yun. Kasi ang good works natin, hindi tayo kayang iligtas niyan. Amin po ba doon? So yung isa, nakikipag-argue na meron daw siyang faith sa salita lang. Ito naman, wala siyang faith. Pero sabi niya, ang mahalaga, gumagawa ka ng mabuti. Kaya sabi dito ni James, hindi, ganito yan. Dapat yung faith mo, nagpuproduce talaga ng good works. Amen? Yung faith mo, hindi mo lang sinasabi. Dapat ang faith, merong accompanied to ng good works. Bakit? Kasi po, sabi dyan, kung faith lang yan, kung naniniwala ka lang, sabi dito sa James chapter 2 verse 19, you say you have faith. Okay? Sino po dito nagsasabi ka na may pananampalataya? Lahat naman tayo. Okay? Pero sabi dyan, for you believe that there is one God. Naniniwala ka naman talaga. Tama pa nga theology mo eh. There is one God. Good for you. Okay naman. Even the demons believe this. And they tremble in terror. At nangangatal pa. Maging ang mga demonyo, naniniwala din. Naniniwala din. Meron pa ang picture dyan eh. Nakita ko lang to sa Facebook eh. Pakidrop nga, IB, yung picture na to. Ewan ko, sabi niya, hindi ako pala simba, pero may Diyos akong kinikilala. Ay di sumigot din yung demonyo. Abay, parehas pala tayo. Di rin ako nagsisimba, pero kilala ko ang Diyos. Amen po ba doon? Kasi kung pag-uusapan lang natin na may paniniwala ka sa Diyos, ay hindi ka uubra sa demonyo. Theologian yan. Oo. Pakitaan ko po kayo. No, what do demons believe? Tingnan po natin. Mas matindi sa iyo ang demonyo kung paniniwala lang. Ang tingnan natin. What do demons believe? No, demons believe in God. Makikita mo yan. Ang demonyo talaga naniniwala sa Diyos. Hindi siya atheist. Alam niya, naniniwala siya na doon niya siya galing eh.
So, nakilala kami sa Mark chapter 1 verse 91, demons believe in God. Pangalawa, demons believe Jesus is Lord. Oh, tama theology niya eh. Ang demonyo naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya nga sinubok na if you are the Son of God. Diba? Ano pa? Demons believe in eternal punishment. Naniniwala din siya na merong hell. Tama theology ah. And then sabi dito, demons know the Bible. Nakita niyo naman, kinote niya yung Psalms 91 kay Jesus. Nung tinem si Jesus doon sa wilderness, sa Matthew chapter 4, naglabas ang demonyo ng ni si Satan ng Word of God. Nakakote yun, yung sinabi niya kay Jesus, nakakote yun sa Psalms 91. Tinitweak niya lang, pero alam ni Satan na mga demonyo, ang Diyos, kilala nila. Tama theology. Pero hindi mo siya makikita sa langit. Yun ang problema. Wala siya sa langit. Are you with me? Ano ba tayo? Tama oh. Kaya nga, sa Bible, ang demonyo, naniniwala din. Alam niya ang salita ng Diyos, pero wala siya sa langit. O pwede pala, tama theology mo, pero wala ka sa langit. Because even the devil believes. Parang wala pong tao po rito. Sabi mo sa katabi mo, magkikita rin tayo sa langit. Kaya nga kapag tingnan mo to, na it's not enough na magkaroon ka lang ng intellectual knowledge about God. Kasi baka dito tayo ma-deceive. Kasi nag-church ka, nakakapakinig ka ng word. Amen? And sabi mo, ang dami ko nang kilala ko na si God. Yes, mabuti yan. Naniniwala ako sa Diyos. Yes, mabuti yan. Ang diablo naniniwala din. Pero hindi mo siya makikita sa langit. Hindi enough na alam mo lang ang Diyos, ang nais ng Panginoon yung experiential knowledge. Kaalaman dahil naranasan. At yung kaalaman dahil naranasan, yung personal conversion mo, yung faith mo doon, may bunga. May bunga. Amen? At ano yung bunga? Yung good works. Ulitin ko diniscuss ko sa inyo before, na hindi ka naligtas dahil sa mabubuting gawa. Kundi ang iyong mabubuting gawa ay nagpapatunay lang na ang iyong pananampalataya ay totoo at ikaw ay ligtas na. Because anyone can claim anyone can profess na sila ay Christian, na naniniwala sila sa Diyos, kahit sino. Kaya lang, pagdating sa practice, tulad nga nung illustration ka example, ay malayo, hindi nagmamatch. Hindi nagmamatch. Amen. Kaya nga po si Zacchaeus, yung na-encounter si Lord, na-open yung heart Tama po ba doon? Are you with me? So meron palang tinatawag na demonic faith pala. Ang sabi niya, James chapter 2 verse 20, how foolish cannot you see that faith without good deeds is useless? No? Yung faith na hindi makitaan na mabuting gawa ay wala ring halaga. No? Hindi lang daw tayo tinawag para maniwala. Tinawag po tayo ng Diyos para magsuko ng buhay. Amen? Tinawag po tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya. Tinawag po tayo ng Diyos na para limutin ang ating sarili. At ang buhay natin ay ipagamit po sa kapakinabangan ng iba. Maging pagpapala po tayo sa marami. So hindi ka lang tinawag para maniwala. Kaya ang tingin mo sa pagiging Kristiyano ay pa-church-church lang, nagkakamali ka. Hindi po enough ang intellectual knowledge. Amen? Amen po ba doon? No? Kaya makikita mo Nakikita mo yung mga tao na may pakialam, nakita nila yung pangangailangan na itong taong ito, bago pa lang siyang mananampalataya, aatakihin siya ng kaaway, baka makumpis siya, ikaw, tinutulungan mo siya, dinidisciple mo siya, binibigay mo yung kanyang mga pangangailangan para para mas tumibay sa kanyang pananampalataya. Napapatunayan lang yung faith mo talaga, totoo.
Tama po ba doon? Pero kung nasa gathering ka lang, after ng gathering, aalis ka na, wala ka nang pakialam sa mga tao, intellectual knowledge lang yan. At hindi po yan enough. So, kung pinag-uusapan lang natin ang kaalaman pagdating sa Diyos na conversation na dinidiscuss lang kaysa ginagawa, malaki ang problema. Malaki ang problema. Sa Luneta po, daming ganyan, nagdedebate po sila ng salita ng Diyos. Pero pag nakita mo, halos nagmumurahan na sila. Bakit? Walang bunga. Walang bunga. Pangatlo, ito po tayo magtatapos. Yung tinatawag po na dynamic. Tatlong di po yan Dead, demon, and dynamic. Yung dynamic faith, ano yung dynamic faith? Ano ba yung tama? Beliefs affects behavior. Yan po yun. Ang tamang paniniwala, pananampalataya, nagdadala sa tamang pamumuhay. Yan po yun. Kapag tama ang paniniwala mo, meron yan, may ambungan yan, tamang pamumuhay. Amen? No? Maaapektuhan yan. Maaapektuhan yan yung pamumuhay mo. Kung totoo yung pananampalataya. Ano po yung dynamic faith? Nagbigay po dito ng example po si James. In James chapter 2, verse 22 to 21 to 22 nakalagay, don't you remember that our ancestors, Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? You see, ang sabi niyan, his faith and his actions work together. His actions made his faith complete. Made complete. Hindi siya na-justified by actions. No? Kasi bakit? Pag binasa mo yung book of Genesis, sa Genesis chapter 15 pa lang, mapapansin mo po doon, sinabi na ng Diyos no? Na pararamihin ng kanyang lahi. Doon pa lang. Wala pa siya kasi si Isaac inoffer ng chapter 22 At sabi doon, sa kanyang pananampalataya, siya ay na-justified by his faith. Genesis chapter 15. Now, napatunayan lang yung faith na yun ay totoo nung yung Genesis chapter 22. Complete. Ibig sabihin, napatunayan na na hiningi ng Diyos ang kaisa-isang anak ni Abraham. You know that story. Amen? Pero in chapter 15, justified na si Abraham by faith. By faith. Hindi tayo pinawalang sala dahil sa gawa, kundi dahil sa pananampalataya. Ngayon, yung pananampalataya na yun ni Abraham, dahil totoo siya, nakita yon. Napatunayan yon sa Genesis 22. Nung hiningi ng Diyos ang anak niya na si Isaac na ihandog. At pinagkatiwalaan niya ang Diyos. Pinagkatiwalaan niya ang Diyos. At sinabi ng Diyos, pumunta ka sa ganitong lugar. Hindi niya alam kung ano meron sa lugar na yun. Pero, sumunod siya. Kasi ang faith, wala talagang picture yan. Ito yung talagang hahakbang ka na ang puhunan mo talaga yung pagkatiwalaan si Lord. Hindi mo alam kung anong meron, pero si Abraham, sumunod po siya. Sa kanyang pagsunod, pinapatunayan lang dito na ang kanyang pananampalataya ay totoo. Nakabackup Kasi hindi niya sinabi na, naniniwala ako. Sige, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Basta naniniwala ako, Lord. Naniniwala ako. Hindi naman ganun lang Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Si Abraham, dahil totoo yung faith niya, hindi niya alam kung ano meron doon, sumunod siya. Doon napapatunayan. Amen? Na sabi ni God sa kanya, take your son, your only son, the son that you love. Bigyan mo siya sa akin, ihandog mo siya sa akin. Okay? Pero, makikita po natin sa story na yun. Yes, yung pagmamahal niya sa Diyos ay higit sa lahat. Higit sa lahat. Binigay niya si Isaac sa Panginoon. Pero alam nyo, hindi naman tinuluyan ng Diyos Sabi doon, now I know. Ibig sabihin, paano mo tinatanong ka nun, paano mo nasasabi na mahal mo talaga si Lord? Paano mo nasasabi na totoo yung faith mo?
Sa paanong paraan na de-demonstrate yung faith mo. You know, dead faith cannot save you. Dead faith cannot transform you, cannot change your life. Pagpatay ang pananampalataya, hindi ka kayang baguhin yan. Pagpatay ang pananampalataya, hindi kayang sagutin ng panalangin because without faith, it is impossible to please God. How come sinasabi mo na palalayain ka ng Diyos sa bisyo, pero wala ka namang ginagawang hakbang para umalis dito? How come nasabi mo, Lord, bibigyan mo ko ng tamang kapartner, pero yung maling kapartner, di mo kayang bitawan? How come? Ito si Isaac, binigay niya kaisa-isa niyang anak. Bakit? Kasi sinabi ng Lord sa kanya na pararami ng kanyang lahi. Pero kung isipin mo, Lord, paano dadami? Isa na nga lang ito, kukunin mo pa. Hindi, binigay niya Tama po ba doon? Paano mo nasasabi na lahat ng ginagawa mo na yan, pag-church mo, pag-attend mo, ay hindi sayang? At paano mo nasasabi na wala kang intellectual, yung faith na meron ka, hindi intellectual knowledge? Hindi intellectual knowledge. Because yun ang pinakamatinding deception. Na pagharap mo sa kuma ng Lord, sabi doon, hindi kita kilala. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Hindi kita kilala. Ikaw na mapaggawa ng kasamaan. Ano ibig sabihin na mapaggawa ng kasamaan? Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Iba yung kino-confess mo sa buhay mo. Banal ka sa loob ng simbahan, pero paglabas, baligtad na ang buhay mo. Maayos ka kapag ka 2 oras sa araw ng linggo, pero paglabas mo dyan, galit ka na naman sa pamilya mo, galit ka na naman sa mga tao, punong-puno ka na naman sa sama ng loob. Are you with me? Paano mo nasasabi? Kasi even Satan, even the demons believe. Tama, theology. Pero sabi doon, mapapatunayan yan. Makikita yan. Saan? Sa iyong mga gawa. Sa iyong mga gawa. Si Rahab, niris niya ang kanyang buhay para para iligtas yung mga spies. Ang sabi po ito, just as the body, sabi dito, Rahab the prostitute is another example. Okay, she was shown to be right with God by her actions. When he hid those messengers and sent them safely away by a different road. Niligtas nila yung mga nagtiktik po. Sa lupang pangako, matitrace na sila No? Masusuko na sila, tinago sila ni Rahab, isang prostitute. Naniniwala kasi si Rahab na yung mga tiktik na yon ay talagang sila yung mga pinili ng Diyos. So, kinater niya ngayon. Naligtas tuloy ngayon, nakabalik ng maayos ang mga spies. No? Yung nagtiktik po sa Jericho. You know, ano ibig sabihin po nito? Naniwala po siya. Naniwala po siya na may pangako ang Diyos. Kaya, napaka-importante, sabi dyan, in James chapter 2, verse 26, ito po talaga yung binanatan dito ni James. Anong banat dito niya? Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Dead faith has no power to change your life. It has no power to save you, to answer your prayers. Dead faith has no power to transform you because real faith is visible. Visible ang real faith. You can see it. Na-express po ito. Real faith always produces a changed life. Yan talaga. Nabago puso mo, nabago pananaw mo. Dati, puro ikaw lang. Ngayon, nakita mo na, hindi lang pala ako. Kaya pala ako ganito binibless ng Panginoon, hindi lang para sa sarili ko. Kaya pala akong pinapalago ng Panginoon kasi nakita ko yung pangangailangan din ng iba. Dati, ako yung pinaglilingkuran sa loob ng simbahan. Pero ngayon, ako yung natutuwa ako sa Lord kasi bakit binigyan ako ni Lord ng puso na ako naman yung nagsiserve sa iba. Amen? At dahil dyan, sabi na papatunayan, yung faith mo,
ay talagang authentic, legitimate. Because faith without work is dead. Amen? No, yung fruit sa ating buhay, ebidensya po yan. Ebidensya po ng ating puso. Ng ating puso. Faith without works are dead. Bakit? Kasi because the lack of works reveals an unchanged life or spiritually dead heart. Eh, siyempre, ang patay, hindi makakapag-produce. Patay nga eh. Nakakita ka ba ng patay na puno na nakakapag-produce ng bunga? Ang tanging nakakapag-produce lang, yung buhay na puno. Amen? Kapag nakita mo na walang nababago sa buhay mo, no? Month after month, year after year, ikaw pa rin yung naiisip mo, yung sarili mong pangarap, sarili mong pinagdadaanan, ikaw lang yung kawawa, ikaw dapat paglingkuran, aba, magtaka ka na. Amen pa ba doon? Baka hindi talaga buhay ang pananampalataya mo kasi ang pananampalataya, ano po ito? Ay laging may kalakip na gawa. Visible. No? Works are not the cause of salvation. Works are the evidence of salvation. Ebidensya ng isang taong naligtas na bago buhay. Hindi na madali, tingnan niyo po, hindi na mahirap para sa kanya ang mag-serve sa iba. Hindi na. Hindi na yung pina-follow up. Hindi na yung pinupush. No? Natural yan. Natural. Ang totoong si Zaccheo ba, yung nakilala niya ang Panginoon, inutusan ba siya ng Diyos na isoli lahat ng mga ninakaw niya, ibigay ang nakuha niya? Hindi naman nagkusa si Zaccheo Natural yun. Sa pagiging selfish, naging selfless. Naging self-centered. Naging servant. Sa isang article nga, pag tinag-aralan mo, no? Yung pumalit sa kay Judas, si Zaccheo. Sa isang article, at maraming mga theologians na nagsasabi si Zaccheo. Naging servant. Hindi siya pinipilit. No? Kundi natural sa kanya. Nakikita. May binagong buhay. No? Merong buhay na may malasakit. Naging compassionate ka. Bakit? Buhay po eh. Kaya nga si Jesus, di ba? Makikita niyo lumakad dito. Di lang siya nag-preach. Talaga nakita mo, minahal niya yung mga tao. Minahal niya. Nakita niya yung mga tao. Sabi dito, he had compassion on his heart because they were like a sheep without a shepherd. They were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Sabi niya sa mga disciple, hey, the hearts are plentiful, the workers are few, mag-pray kayo. Pray kayo na mayroong mag-lead sa kanila. Na mayroong mag-lead sa kanila. Kaya nga ako, nabibless ako dahil may mga mananampalataya, handang ibigay ang buhay para sa Panginoon, para ipagamit. Para ipagamit. Para sa ano? Para maraming buhay ang maabot. Amen? No, iba-iba tayo eh. Meron talaga, dito ka tinawag, dito ka pero iisa lang natin. Ano po? To love God and to love people. To love God and to love people. Maybe it's about time na makita mo rin naman, maging sensitive tayo sa mga tao sa paligid natin. Amen? Amen? Hindi yung ganda-ganda ng phone mo, pambili ng gamot ng magulang mo, wala kang maibigay. Paka-selfish, tama? And then church ka ng church, taas ka ng kamay. Ano? Kwenta niyan. Tama ba? Ibig sabihin, anong halaga? Tingnan mo yung mga pangangailangan nila. Kasi may pangungusap sa atin, praktikal. Save ka naman, just pag ibig ka sa sila. Ay kita naman. Sa kita mahal sa buhay. Kung gaano yung ginawa ng Diyos sa iyo, hindi mo ipagdamot yan. Kasi kailangan nila yan eh. Kailangan nila yan. Pag hindi na produce, ano na sa atin. Amen. Pwede po tayo lahat tumayo. At magpasalamat sa Panginoon. So dynamic. Yung system mo, apektado ang behavior. Apektado.
Hindi na mahirap sa'yo, kapatid, na magbuhat para sa iba. Kundi natural siya na ipagamit sa Panginoon. Dahil minsan sa buhay mo, pinaglingkuran ka rin naman. Maybe sa mga time na ikaw mo mag-serve para sa kanila. Maaari kung bakit ka nag-grow. Kasi meron tao nag-invest sa'yo. Meron tao na nalangin sa'yo. Meron tao na talaga di ka sinukuhan. Maybe, sa pagkakataong ito, ikaw naman ang gagawa niyan para sa iba. Na ang pananampalataya, no, eh talagang visible yan. Ini-express yan, accompanied yan by good words. Lord, salamat po sa aming muting natutunan ngayong umagang ito. Dalangin po namin. Talaga, Lord, ang salita mo, Lord, magbago ng aming buhay. Baguhin ito ang aming puso't isipan, Panginoon. At maging dahilan kami para masabi ng mga tao sa paligid namin, buhay ang Diyos na sinasamba namin. Nakita sa amin yung magandang resulta ng aming pananampalataya na buhay po. Yung aming pagkaligtas, nakakita po, na-express po nito. Yung aming kapatawaran, na-express po nito. Lord, the way kami mamuhay, nakikita ng mga tao kung ano yung ibig mo na nasa amin, na siyang ipinapadama rin po namin sa marami. Panginoon, hugutin niyo po kung mayroong mga selfishness, Lord, sa heart namin. Lord, matigas na puso, masagin niyo po ito, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng puso ng katulad po sa inyo. Dakilan Diyos, turuan niyo po kami, samahan niyo po kami na magmahal at maging makabaging sa iba, maging sensitive sa pangangailangan ng iba. And Lord, yung mga blessings na nare-receive po namin galing sa iyo, buksan mo ang aming mga mata sa mga pangangailangan ng iba. Buksan mo yung aming mga tinga sa iyak ng ibang tao na marinig mo. Lord, hindi pwede, Lord, na pumupunta sa lugar na to. And yet, Lord, walang alam ang mga tao sa paligid namin, sa pamilya namin, kung anong meron sa pinaglalaban namin sa pananambahan sa iyo. Salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan. Pasagin niyo po ang aming puso. And not our will, but your will be done. Holy Spirit, i-humble niyo po kami. Palagi niyo po kami i-humble, Lord. Ito po yung kailangan po namin. Yung puso na nagpapakubaba. Lord, nawa, Panginoon, magkaroon kami ng reflect na maybe bakit kami narito kasi may mga tao nag-invest and sa about time kami naman po yung mag-invest sa iba. Magtulong-tulong, magsama-sama upang yung mga pangangailangan ng iba ay matugunan at mapagpala ang maraming buhay. Maging daan, Lord God, ang aming mga mabubuting gawa upang maraming mga tao makakilala at malapit po sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang dakilan Diyos ang ministry, ang life group, feeding program, Lord God, upang marami pang tao, Panginoon, ang makakilala, ang maaligtas, Panginoon. Dakilan Diyos, Lord, buksan mo rin ang aming puso. Buksan mo ang aming mga palad at gawin mo pong generous po ito, Panginoon. Tulad mo, Panginoon, na napaka-gracious at generous, Lord. Yan ang gawin mo po sa puso po namin. Na huwag maging maramot, huwag maging sakin, kundi mapagbigay at maging pagpapala sa marami. Ang goal namin, Lord, sa buhay, hindi maging mayaman, kundi maging channel of blessing sa maraming mga tao. Kung saan man kami naroon, Lord, ano man ang meron kami, kahit sa maliit na kontribusyon, bagay, Lord, maging kapakinabangan po ito, maging pagpapala po ito, maging tabusugan po ito, maging pagtahan